1.7 FM, Wagas Mandin, broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Muli po, tayo po ay isang oras na tatalakay sa mga isyung nagaganap dito sa ating lalawigan. At syempre, yung sa national po, medyo meron po tayong problema dyan sa national ngayon eh. At sana ay hindi lumala yung problema natin at maging maayos sana kasi yung bansa natin ang naapektuhan nagiging katawa-tawa na tayo sa mata ng international community. Anyway, yung partner ko po pala ay nasa linya pa, nasa linya at pababati natin kung nasa linya na siya. Partner, pwede kang bumati. Hello, partner? Hello? Wala pa. Pero, kumusta po yung tanghalian nyo? Ayos pa po ba? Sa mahal po ng mga bilihin ngayon, gulay pa lamang. Talaga namang, mukhang, sasakit na ang ulo nyo. Kamatis pa lang, sasakit na ang ulo nyo. Pero, ganun pa man, tuloy-tuloy po yung buhay, at nakakaraos naman kahit papaano. At ano bang araw ngayon? November 27. Palapit na yung December, papalapit yung ating Kapaskuhan. Pwede na bang pumasok yung ating partner? Wala pa. Okay. Sige, antayin natin. Para makabati siya. Nasa ibang nasa ibang lugar siya ngayon, pero magiging tatalakay pa rin naman po kami ng mga issue. Meron yatang nagaganap diyan na mga blessing ngayon diyan sa parte ng Santa Isabel, katabilaan ng Oriental Mindoro Provincial Hospital. Okay, partner? Bati. Hello. Hello, kasama Sandy. Ayan, okay na. Okay. Ayan. Oo. Partner, at bumati ka muna. At online live na tayo ngayon sa ating programang Balita at Talakayan. Magandang tanghali partner at sa lahat ng mga sumusubaybay ho sa ating palatuntunan. And of course, sa mga nakikinig dyan po sa aming programa. Saan man po kayo naroroon ngayon at ano man yung pinagkakabalahan. Marami na naman kasamang Sandy yung mga issues at saka mga pagbabago na nangyayari sa ating bansa, maging dito sa ating lalawigan kasamang Sandy. Oo. At alam po, merong ginaganap na blessing yata dyan sa parte ng Santa Isabel. Yung mga building na pinagawa diyan, hindi ko alam kung anong paggagamitan ng mga building. Merong mga event na nangyayari ngayon. Mamaya titingnan natin siguro yung kalagayan diyan sa lugar na yan. Pero partner, kumusta naman diyan sa lugar mo? Medyo mainit dito at talagang maganda naman yung panahon. Sadyang medyo pagkatapos ng sunod-sunod na marathon ng bagyo,
ay talaga namang napakainit ngayong araw na ito kasamang Sunday. Mhm. At naulit mo nga yung mga inaugurasyon na ginagawa ngayon sa palibot natin na mga projects ng, di mo na ito yung mga projects ng provincial government. Oo. Itong inauguration yata ito ng IT Park na tinatawag natin. Na tinatawag nila ay titingnan natin kung ano bang maging benepisyo nito sa ating mga kababayan. Ay particular dito sa ating lalawigan at meron pang ilang mga building daw diyan na Madami partner na building yun eh. At yun na nga, ang siyempre, matagal na bago nagawa. At parang ngayon lang yata natatapos. Yung iba hindi pa tapos. Medyo ang sinasabi nga ng ating ibang kababayan, mukhang okay lang naman daw sana yan. Yung mga infrastruktura na pinapagawa ng ating provincial government. Kaya lang, ito nakakalungkot partner. Katabi lang ito ng provincial hospital. Yung ating kasalukuyang provincial hospital ngayon na naandiyan. Alam naman natin na malaki yung problema diyan pagdating doon sa gamot. Nakikita mo yung mga pasyente halos nandoon na sa pasilyo yung iba. At yung mga kulang sa pasilidad. Pero bakit parang naiiwan yung ating provincial hospital? Okay lang naman, sabi nga, magpatayo ka ng mga building, pero dapat hindi naiiwan itong mga pangangailangan ng ating kababayan pagdating sa health. Sabi nga nung ilang mga nagko-komento dyan, yan kay pakita na umuunlad yung ating lalawigan. Oo. Kung yun ang katotohanan. Alam mo naman kung makikita mo yung mga naglalaki ang mga infra project ng ating gobyerno, siyempre dapat pagka merong mga magagandang building at magagarang mga ganong klase ng building, dapat makikita natin ngayon sa pamumuhay natin mga kababayan kung ito ba'y hindi kinakapos, wala bang problema sa health services sa mga provincial hospitals, wala bang kagutuman na kinakaharap itong ating mga kababayan sa kabila ng nakikita nating mga magagarang mga proyektong ito kasama sa atin. Yung partner, yun nga yung iniisip ko partner parang ang nagiging batayan yata na isang probinsya daw umuunlad pagdating doon sa mga pagpapagawa ng infrastruktura. Pero partner, kitang-kita natin yung problema natin sa health na andyan yung sa health na talagang may pagkukulang. Hindi nga yung ito pa nga yung isang problema natin na dapat na yung ating kasalukuyang provincial hospital ay dapat mako-convert na ito into regional hospital. Pero hindi nila madesisyonan na ito'y dapat ito talagang mabilis yung decision dito. Hindi natin malaman kung bakit iniba pa nila yung kanilang version dito. Natatagal pa. Parang ito yung pangangailangan talaga ng ating mga kababayan. Hindi naman importante sa ngayon yung mga infrastruktura na yan. Ito yung bakit ito yung ayaw nilang aprubahan na ito na yung kasalukuyang provincial hospital ang maging regional hospital at pinatatagal pa. Ito yung kailangan ng ating mga kababayan. Itong ating sa health. Naiiwan Hindi ba tayo partner kasi pag nakita mo madami kang pinagagawang infrastruktura pero yung mamamayan mo kulang sa trabaho, kulang sa pagkain, kulang sa may kakulangan sa health. Paano mo masasabing maunlad yung isang pamayan ng pagkaganon? Nakikita ko dun, alam mo naman, yung pagka yung mga infra na yan medyo controversial yan medyo controversial yung mga infrastruktura lalo na kung hindi naman talaga ito direktang nakakatulong doon sa ating mga kababayan. Oo, saka alam mo naman, di ba? Actually, yan ay kaya naman sana gawan ng paraan yan kung titingnan natin kung ang ating sangguniang panlalawigan ay merong paninindigan para doon sa majority na makikinabang dyan. Actually, kaya nilang gawan ng paraan kasamang Sunday yan Oo. Kasi kung ang sangguniang panlalawigan natin ay majority pabor doon sa pagkukonvert ng provincial hospital into regional hospital. Oo. Di ba? Pwede sila gumawa ng resolusyon supporting the document based doon sa proposal ni Congressman Panaligan para sa conversion ng ating provincial hospital. Kung nakikita natin ano ba ginagawa ng ilang mga natin diyan, ng mga board members natin, yung mga representante ng bawat distrito natin. Sila ba'y
gumagawa o taga-butas lamang ng Oh, upuan. mukhang sunod-sunuran na lamang sa gusto mangyari. Kasi nakakalungkot partner eh. Mag-inaugurate ka doon. Tapos ito, yung isang malaking panalo na sana ng mamamayang Mendoreño na magiging regional ito, ay nakatenga pa. Dahil lang siguro hindi natin maala kung anong dahilan kung bakit tinitenga pa yung pag-approve niyan, yung pagbibigay niyan. Kasi yun ang sinasabi ni Congressman Arnan Panaliga na dapat dapat i-convert na yan. Yan ang dapat gawin. At yun din naman ang gusto niya ni Secretary Herbosa. Mas ito yung makakatulong Makakatulong ito do sa ating mga mamamayan, lalo na yung sektor na may hirap na walang panggamot, pambili ng mga gamot na laging issue diyan sa provincial hospital, yung kakulangan ng mga bed dyan, ng mga pasilidad. Ito na yung sagot Bakit parang pinagkakait pa sa mamamayang Mendoreño yung pagiging regional hospital niyan. Although sinasabi nila gusto rin naman nila. Kaya lang, bakit patatagalin mo pa? Naandito na. Anong magandang paliwanag doon? Oo. Di ba? Tanungin natin yung sangguniang panlalawigan natin at saka yung ating vice gobernador. Oo. Kung ano ba ang standing na dito. Oo. Pero kung based doon sa kanilang dokumentong pinirmahan at ito'y may another proposal, di ba? Nangangahulugan lamang kasamang Sandy na hindi yan yung kanilang prioridad. Hindi talagang lumalabas na hindi nila ito prioridad kasi nakikita naman nila na talagang ito'y kailangan na ng ating mga kababayan. Kailangan na nila yung magandang serbisyo at ang makapagbigay lang yan sa ngayon ay ang national itong DOH. At sinasabi na nga Secretary Herbosa mismo, sinasabi niya, mas magandang ito na, itutuloy na lang natin to, dadagdagan na lang natin ito ng mga gamit. Itong ating kasalukuyang provincial hospital. Di ba? Yung sabi nga ng isang may nakita ko na isang post ng isang netizen. Alin ba daw ang maganda o ang mas kapakipakinabang ngayon at ang prioridad yung kapakanan ng taong bayan na maisaayos yung mga provincial hospital at para sa kapakanan ng kalusugan nating mga kababayan o itong mga magagarang parking ito. Ang isa pang siyempre pinagtataka ko, hindi lagi natin sinasabi okay lang naman sana yung infrastruktura pero dapat yung direkta ring nakakatulong sa ating mga kababayan at ito isa pa rin na parang napapabayaan ng ating gobyerno ay itong usapin sa agrikultura. Kung tutuusin, mas mahalaga ito Mas mahalaga itong suportahan itong ating agrikultura. Kasi itong ating probinsya, rice granary ito. Kumbaga, ito talagang natin produkto natin hindi lang yung mga palay, hindi lang yung mga kundi mga gulay. Kamamahal ng gulay partner ngayon. Ito dapat partner yung talagang nandito yung full support ng ating gobyerno ngayon dito sa agrikultura. Para ito yung magki-create ng malaking trabaho. Talagang ito yung magki-create ng malaking trabaho kasi isa ito sa 'di ba ngayon ang mamahal ng bilihin ngayon, ang mamahal ng gulay, ang mahal ng bigas. Kung ito mapapagtuunan mo, magbibigay ito ng maraming trabaho, makakapag-supply pa tayo ng mga excess na produkto natin sa mga kalapit probinsya natin. Maganda kasi seguridad sa pagkain At ang issue ngayon di ba yung kahirapan? Yan ang isang malaking issue ngayon. Which is, nakikita naman natin yung inflation na tinatawag ay napakalaki at napakataas ngayon ng itinaas ng inflation. Dahil ang isang sa tinitingnan nila kasamang Sandy ay yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng basic commodities, yung mga pagkain, isda, gulay. Lahat ng pangangailangan. Tapos isa pa sa tinitingnan ng DTI ngayon, yung pagtaas ngayon ng mga tawag dito, yung mga pamaskong mga panghanda, di ba? Kaya dapat, ang prioridad dapat ng ating gobyerno ay yung kapakanan ho ng ating taong bayan. At siyempre, anin natin yung magagarang mga infrastruktura na yan kung kumakalam naman ang sikmura natin. Yan ang sinasabi natin, partner. Anin mo yung mga ganyan, parang propaganda mo lang yan, magagawa ka ng mga part na ganyan, pero pag uwi, mapapasaya mo yung mga tao, pero pag uwi niya, gutom.
Kung ang naibibigay talaga ng ating gobyerno yung sapat na pagkain yung sa seguridad sa pagkain, trabaho. Yan dapat diyan dapat nakatutok yung ating gobyerno sa pagpapalakas nung para lumakas yung kumbaga sa probinsya natin, di ba? Aba, isipin mo dito partner yung mga bilihin ngayon, talong pa lamang tsaka mga kamatis nasa 150 plus na yata ang kilo niyan. Samantalang pwede nating dito yan sa ating mga magsasaki na suportahan. Magtanim ng iba't ibang klaseng gulay. Kumbaga magkaroon ng programa para sa ganyan. Wala. Ngayon napakamamahal niyan, di ba? Dapat yan ang suportahan Kumbaga, may pera nakakapagpagawa tayo ng mga malalaking infrastruktura, mga building na pagmisa naman. Yung mga building na yan, maganda lang sa una pero pagtagal, wala ka nang makitang kung anong ginawa diyan Mas maganda kung talaga dun gagamitin sa mga alam mong makakatulong talaga sa ating mga kababayan. Sana itong mga bagong proyekto na ito ay makikita natin direktang makakatulong. Sana obserbahan natin kasamang Sunday. Kung ito'y kapakipakinabang baga sa ating mga kababayan o ito'y mga ito'y mga propaganda lamang. Mga pinagkakitaan. Na umuunlad ang isang lugar. Pero alam mo, ang issue kasi ngayon, lalo na sa national, di ba? Yung kampo ni Duterte nananawagan para dun sa tawag dito sa revolusyon kudita. Laban sa kudita. Nag-aantay sila ng kudita, nag-aantay sila ng people power, di ba? Ayan ang kaso, parang sila lang din naman. Ang nasa ngayon, ang nasa EDSA ngayon. Yun kasi isa sa mga ito kasi isa sa mga political drama na tinitingnan natin. Diversionary tactics. Para doon maibaling yung issue ngayon na kung tutusin ang tinitingnan kasi dito, ang sinisentro lang naman ng issue itong itong pondo na investigasyon doon sa kanilang mga budget kung paano nila ginasta ang problema, napakaraming drama na ginagawa nila ngayon at nakakapagtaka dahil sapagkat alam mo itong, di ba, yung BMMC, yung Veterans Medical Center. Yung hospital na ito, di ba? Veterans. Hospital lang para doon sa mga sundalo at saka mga veterano. Ngayon naging taguan ngayon. Pati itong mga nagdadrama doon sa kanilang kinaharap na issue ay doon ay pinapasok. Yun na nga ang isang isang mabigat na problema ngayon sa national. Hindi mo alam kung ano na yung tunay na nangyayari. Yung sinasabi mo drama, pero tingin ko mukhang personal na ito dahil kung magmura yung ating Vice Presidente, personal na talaga kung magalit ay nakakapagtaka lang dito sasabihin nila bakit sila lang yung iniimbestigahan. Sinasabi nila Vice President Sara Duterte, lahat naman kaya may confidential fund. Siguro nagkataon lamang na talagang siya yung natukoy na imbestigahan at hindi naman siguro doon titigil kasi nga may anomalya nangyari, kita kung wala mang anomalya nangyari, dapat na ipapaliwanag lang naman niya. Inaantay lang naman yung paliwanag kung ano ba talaga yung nangyari doon sa ilang milyon, 125 milyon na pondo, saan ba napunta ito? Mukhang yun ang yun ang mukhang hindi may paliwanag. Sabi daw, confidential daw yun di ba? Ay ang problema based dun sa ginagawa ngayon ng Kongreso, dun sa investigasyon ng Quad Committee, ay isa talagang ininguso itong mga staff niya. Kawawa yung mga staff. Tapos dinadaan na lang. Pwede ba naman yun? Yung harapin natin yung issue, kung ano yung issue. Huwag natin i-divert po yung taong bayan. Ililihis doon sa kung anong namumutawi na nagmumula doon sa kanilang mga bibig sa pagmumura at sa pagbabanta doon sa mga kapwa nilang mga politiko. Ang issue na ho dito kasi, kasamang Sandy, ay ipaliwanag mo kung saan ginasto itong confidential fund. Kahit sabihin natin confidential yan, karapatan pa rin ho ng taong bayan na malaman yan. At saka nasa investigation Oo. Saka diba, kasi kung ikukumpara dun sa mga nakaraang vice president, talagang triple naman kasi ang ginastos. Diba? Yun kasi nga, dapat malaman.
ng taong bayan. Ngayon, ang naiipit, yung mga staff niya. Katulad to, puro nadala na nga sa Veterans Memorial Hospital. Yung ilang pang staff ang madadala doon. Yan parte ng nagiging kalakaran. Pagka nag-iimbestigahan, talaga nagkakasakit. Nagkakasakit eh. Sa halit may paliwanag nila. Mahirap kaya partner pagka sinalang ka doon. Sasakit talaga ang ulo mo. Pag puro kasi nungulingan ang sasabihin mo doon, magkakasakit ka talaga. Hindi katulad nung nakita mo si Pinoy nung humarap diyan. Hindi naman naglalakad siya direkta. Kasi puro katotohanan yung sasabihin niya eh. Pero kung kayo uupo doon at hindi ka naman sanay magsisinungaling ka doon, sasakit talaga ang ulo mo. Dahil doon sa mga tanong. At saka mananakit yung liig mo. Magkakaroon ka ng stiff neck. Kasi panay ang lingon mo doon sa didikta sa'yo. Oo. Kasi nga partner, hindi katotohanan yung sasabihin. Hindi katulad nung pag ikay umupo doon, totoo yung sasabihin mo, madali mong masabi di ba sinadiliman, hindi naman nagpa-hospital yan. Awan ko pagka ganyan talagang nagiging kaya madaming madadala diyan sa Veterans Memorial Hospital. Pagdating pa doon sa mga malalalim na investigasyon. At saka yan, yung BMMC na yan, may 2 presidente nang nag-hospital arrest dyan. Ang tinatanong ako ng kataong bayan kasamang Sandi ngayon, dahil mayroong mga investigation dyan sa Senado, na yung mga nag-iimbestiga, mga convicted na rin naman. Kaya nga. Paano ngayon, sabi ng mga kababayan natin, paano kami maniniwala sa inyo doon sa investigasyon nyo? Kayo mismo, convicted na. Yan na parte ng yan na parte kung matatandaan mo. Sana nung panahon ni, 'di ba, nung nag-umpisa ipakulong yung mga plunderer na yan, panahon ni Pinoy. Ang problema, pag naiibang administrasyon nakakalaya. So paulit-ulit na lang. So mag-iimbestiga sila mismo mag-iimbestiga. Hindi sila credible mag-iimbestiga dahil sila nagkakaso din ng plunder. Paano yung sinasabi paano papaniwalaan itong mga ito? Convicted din itong mga ito. Kaya ang kanya-kanyang apel, pakitang gilas kasi mag-i-eleksyon. Pero dito tayo sa katotohanan kasamang Sandi, sapagkat alam mo dito sa atin lalawigan, malaki ang potential kasi ng lalawigan natin para maging food basket ng Metro Manila. Kung tutusin, naranasan na ito ng ating lalawigan, isa tayo sa mga nagbibigay at nag-aangkat ng mga produkto papunta ng Metro Manila. Metro Manila, Kita mo naman pag nagkaroon lang ng 1 araw, 2 araw na walang biyahe yung barko, gaano karami at gaano kahaba itong mga na-stranded dito ng mga kababayan nating mga biyahero na nagdadala ng produkto mula sa probinsya natin papunta ng kabilang lalawigan katulad ng mainland Luzon. Diyan, lalo na ngayon, nautical highway na tayo, pwede na tayo sa Bacolod, pwede na tayo magdala dyan sa parte ng Iloilo ng mga produkto natin. Kaya dapat yung mga namumuno sa atin, priority nyo naman yung mga kababayan natin, yung mga farmers. Isa ngayon kasamang Sandi sa pinoproblema naman ngayon nung natinamaan ngayon itong mga kababayan natin doon sa ESF dahil yun ang naging banta at nakasira sa kanilang kabuhayan. Ngayon, nag-convert ngayon yung mga farmers natin, yung mga hog raisers natin sa pag-aalaga naman ngayon ng mga broiler chicken. Na ito ngayon yung mga pangailangan ng mga kababayan natin, pang-ulam, araw-araw. Ay ang nangyayari kasamang Sandi, bagsak presyo na naman ngayon dahil merong mga ilang mga biyahero ng karne ng manok mula sa mainland Luzon na dinadalangan sa lalawigan natin. Na sila ngayon ang sumasabotahe sa presyo, sa kalakalan, dito sa ating lalawigan, nagbabagsak presyo sila. So ngayon, affected na naman yung ating mga mga racers natin, yung mga broiler racers natin sa lalawigan. Yan na naman ang nagiging problema nila sapagkat mahal yung feed, mahal ang gastos, mahal ang presyo ng kanilang mga sisiw na nabibili, tapos babaratin lang yung pag-harvest na. Ganun nga, parte lang mangyayari dyan Kasi ito mga hog racer na naman natin dito sa ato, maliitan lang naman ito, hindi katulad nung kanila, malalaki. Kaya mas mura nilang na ibebentahin dito. Babagsak talaga. Although nagbe-benefit siya yung mga kababayan natin doon sa murang presyo, pero ang apektado nga diyan ay itong mga
hog raiser natin, ano. At siguro 'yun ang kailangang suportahan ng ating provincial government. Yung hindi lang sinasabi natin yung agrikultura, palakasin natin. Time ni Governor Bart Marasigan, talagang ang focus niya noon yung agrikultura kasi isa siyang agriculturist eh. Hindi lang 'yun, partner, dapat din isasabay mo diyan yung mga hog raiser yan, yung nag-aalaga ng mga hayop. Kasi malaking trabaho part yan. Yan talaga yung magbibigay ng malaking trabaho para doon sa ating mga kababayan. Kailangan lang talaga, siyempre, pag sinuportahan mo yan, iti-training mo talaga yung mga yan. Padadala mo ng mga magtuturo, mga technician, at yung mga tamang pamamaraan. Yun dapat wala, hindi doon nakapokus yung natin, ating gobyerno, kundi doon sa mga infrastruktura lamang. Ang hinihiling nyo naman kasi kasamang sandi ng mga ng mga kababayan nating mga racers dito. Magkaroon sana ng intervention itong provincial government para kontrolin din. Oo. At kumbaga, wag nang magpapasok ng mga galing sa ibang lalawigan na mga frozen foods na meron naman ditong available sa ating lalawigan para at least, 'di ba? Hindi naman masyadong maapektuhan yung presyo at kinikita ng ating mga kababayan na siya namang alternatibo kasi nilang hanap buhay ngayon yan eh. Dahil nawala nga yung pag-aalaga nila ng baboy. Ngayon, nag-convert sila sa mga chicken, sa broiler. Dahil yun naman talaga ang kailangan ngayon ng ating mga kababayan. Kasi sa mga handaan, manok na ang inuulam eh. Oo. Tapos, may baboy partner ang magkano baboy? Para mas mura pa yata ang karne ng baka ngayon eh. Oo, ang baboy ngayon, kung hindi ako nagkakamali, parang 450 pesos ang kilo. Oo. Dahil sa live, kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 250 pesos ngayon yung live. Doon sa mga natitira pang baboy na meron tayo dito sa lalawigan. Pero, mangilan-ilan na lang kasamang sandiyan. Napakaswerte ng mga hindi tinamaan sa ASS na yan. Pero ang nagsatag niyan kasamang sandiyan, napakaraming mga hog racers natin. Sapagkat nawalan talaga sila ng hanap buhay. Nawalan talaga sila ng kapital. Tapos ngayon, sa pamamagitan ng maliit na hanap buhay nila sa pag-aalaga ng mga manok na to ay nasasabotahin na naman. Yan ang panawagan nila sa ating provincial government. Pakialaman naman ninyo. Gawa naman ninyo ng paraan para hindi na masabotahe yung presyo dito sa ating lalawigan. Siguro panawagan na din partner do sa mga mga mayor yung mga LGU natin na tingnan din yung problema na yan. Nakakapagpaganda nga sila ng mga ngayon sa mga plaza nila, gumagastos sila ng milyon-milyon para lang sabihin na mapasaya nila yung mga kababayan nila. Doon sa mga lightings, kung ano-ano. Abay, tingnan nyo din naman yung kalagayan ng inyong mga kababayan. Hindi lang yung papasayahin nyo, dapat bigyan nyo rin ng pagkakakitaan ng mga yan. Pamula doon sa yung kung di implement nyo sa barangay, yung barangay, mga barangay captain, sila din dapat ang nagbibigay ng mga livelihood program diyan pagdating sa sa pagtatanim ng mga gulay, yung pag-aalaga ng mga hayop. Dapat may mga programa diyan from doon sa barangay level pamula doon sa sa LGU hanggang doon sa sa provincial government. Dapat nagtutulong-tulong. Ay wala, parang nakikita natin kanya-kanya barangay, ang barangay makikita mo. Ang dami ring mga pinagagawang project pero wala silang gulayan. Mga street light kung ano-ano na hindi naman talagang kung ano-ano yung mga project nila na nandiyan yung mga sasakyan. Doble-doble na yung mga mga service nila may budget, may pera, dapat i-align naman nila doon sa dapat na makikinabang yung ating mga kababayan. Which is kailangan nila yan, yung mga vehicle transport, yung mga transport vehicle. Kasi pag may mga emergency purposes, kailangan ho nila yan. Paano kung dalawa-dalawa na yan, tatlo-tatlo na? Siyempre, dagdag maintenance yan. Kung dati si Kapitan ay nakamotor lang, ngayon naka 4 wheels na. Naka 4 wheels na. Kaya mostly ang ginagamit diyan ay pera din ng barangay. Paggasolina pa. Budget pang gasolina diyan. Kaya depende siguro, nakadepende naman sa barangay kung paano dumiskarte. Kasi meron naman talagang mga barangay captain kasama Sandy. Na mga magagaling dumiskarte para makapaghanap ng projects. In fairness naman doon sa mga masisipag nating mga kapitan. Although lahat naman sila ay binoto yan. Nasa mandato yan ng kanyang mga kabarangay para maupo dyan sa kanyang pwesto. Pero sana po ay tingnan ninyo kasi
bilang isang leader ng punong barangay, dapat gumawa ko kayo ng paraan na nakikita ninyo ngayon kung ano pa ba ang pangangailangan at mga proyekto dapat na mas nakakatulong doon sa ating mga kababayan na mas kapakipaginabang, particular ho sa kanilang food security. Pero kung puro lang ho naman projects kayo, alam natin, hindi naman, aminin naman sa hindi kasama sa yung mga projects na yan, may mga SOP yan. Meron talaga, partner. Di ba? Sabi nga ni Mayor Magalong, dati 20 lang yan. Ngayon, nasa 40% eh. Lalo yung malalaking project, partner, nilalahat natin. Kaya nga, minsan nakakapagtaka, bakit minsan concentrate ang, hindi lang naman dito sa atin, kahit saan. Nakakonsentrate lahat doon sa mga infra project, pero pagdating doon sa direktang makakatulong sa ating mga kababayan, mukhang kulang eh. Kulang doon eh. Hindi napupunta, katulad sa sasabi natin, sa health sector, sa agrikultura, doon sa kabuhayan, livelihood program. Ay kulang ang suporta eh ng ating gobyerno pagdating sa mga ganung bagay. Kaya kung meron man ho kayong mga projects minsan, dapat po ay hindi naman yung mga ampaw na proyekto. Kasi meron tayong kasamang sanlinisan ng mga nadadaanan dyan, yung mga farm to market roads nila. Kasi meron mga ano dyan may mga farm to market roads na mga project lang yan ng mga LGU. Which is, alam mo, pag sinabing farm to market road, dapat dun kayo nakafocus kung ano ba yung mga dadaan ng mga sasakyan dyan. Diba? Tingnan mo kasamang sandi, may mga farm to market roads na pag nadaanan ng mga 10-wheeler truck, nagbibiyakan na kaagad yung mga kalsada. Parte kasi yan nga yung epekto ng epekto ng pagbaba ng kalidad dahil doon sa mga sinasabi mong SOP. Paano gagawin ng contractor kung gano'n nakalaki yung mga hinihingi sa kanila? Talagang lugaw na yan. Yung mga project na yan. So, kaya ang dapat yan matingnan dapat ma-check lagi at magkaroon ng mahigpit na pulisiya pagdating diyan sa mga bidding, kung sino-sino mga nagbi-bidding kasi ang nangyayari ngayon, pagka yung may bidding na ganyan, parang mga dami lang yung iba dyan Pero, ang mga public official, nasa likod. Kasama rin doon. At minsan sila pa yung kontraktor nung pinatutupad na mga project na mga infrastruktura na yan. Dapat yan ang higpitan. Yang pagpagawa ng mga infra. Balita nga natin, may mga nakakakuha ng kontrata dyan, hindi naman mga engineer. Hindi naman mga qualified talaga, pero nakakakuha sila ng kontrata. Dahil lang malalakas sila doon sa mga politiko at maaring naaambunan yung mga politiko. Kasi ang nakikita kasi natin kasamang sandi, kasi dapat bago ka magsagawa ng isang farm to market road, titingnan mo ngayon kasi yan yung pagkakataon kasama sandi ng mga kababayan nating mga farmers halimbawa, nag-harvest ng isang 10 hektaryang palayan yung isang farmer. Anong kukuha sa kanyang produkto? Diyan mga 10-wheeler truck. Gaano kabigat yung ikinakarga diyan kasamang sandi sa isang 10-wheeler truck? Tapos ang dadaanan niya, simentadong masabing simentado siya. Kaya lang ampaw naman. Kaya dapat diba, after a year, makikita mo, napakamahal na nung kalsada nila kasi parang tiles na ang kinalabasan. Kasi biyak-biyak. Diba? Yung sinasabi natin, hindi lang parte sa ganyan diba? Hindi lang parte sa ganyan. Yung sinasabi nga lagi natin na dapat naman kung mayroon kang mga infrastructure project, yun talagang makakatulong sa kabuhayan. Makapagbigay sa kanila ng ginhawa. Hindi lang yung sa magbibigay ka magkakaroon ka ng isang proyekto diyan na papasayahin mo lang yung mga tao doon sa proyekto mo, pero pag uwi wala, kumakalaman sikmura, gutom. Mas maganda kung nagpagawa ka nung diyan, kung sinasabi natin park o kaya mga dancing fountain, mga ganyan, hindi na iiwan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Diba? Hindi na iiwan. Kumbaga, sinasabay at mas maganda yung pag-uwi mo, masaya, may trabaho, may nakakaing maayos, may natutulugang maayos. Yun dapat Hindi yung pag alam mo, nasabi mo yung natutulugan na maayos, isa pa yan dapat sa tinututukan ng gobyerno natin. Itong housing project housing nila. Project. Kasi alam mo, marami talaga Marami talaga sa mga kababayan natin dito yung talagang naghihikaw sa buhay na talagang wala silang matutuluyan na sariling tahanan. Kaya ang problema na nandito kasama Sandy,
May fairness naman doon sa ating gobyerno, may ilang mga LGUs dyan na meron silang housing project. Ang problema dito, pagka natayuan at na-award na doon sa mga recipient ng naturang project, anong nangyari? Binibenta naman after a year. Oo. Yan yung mga professional Kaya dapat kasamang Sandy, hindi lang dapat yan ang ginagawa ng ating gobyerno. Dapat, di ba, mas maganda siguro ginagawa nila yung rent to own. Di ba? Kasi kung ibibigay mo lang dyan ng direkta sa kanila, after a year, bebenta na nila yan kasi hindi nila kailangan. Dahil mas gusto nila na pagkitaan na lang yung pera pag kinapos. Ay kung rent to own kasamang Sandy yan, pagka hindi mo halimbawa na ituloy, hindi mo na diretso, babawin sa'yo ng gobyerno. At saka, ibibigay doon sa makakagusto. At saka pag rent to own yan, ginastusan mo, manghihinayang ka. Manghihinayang ka na yung ibenta dahil pinaghirapan mo yan. Yun nga ang minsan dapat may mga kumbaga mayroong mga guidelines din yung mga makakatanggap ng ganyang mga housing, yung iba kasi problema, palakasan din, ha? At ang problema diyan may mga sanay na yun na yung ginagawang trabaho nila. Yung sinasabing professional squatter na pag nabigyan ng bahay, ibebenta, pag nabigyan ng lupa, ibebenta at lilipat na naman sa babalik na naman sa dati. Marami tayong alam dyan sa mga in-award ng gobyerno kasamang Sandy na kung tutusin, dapat yung mga lupa na yan ay na-award talaga sa karapat-dapat na na nangangailangan at wala talagang kakayahan para bumili ng lote, para bumili ng bahay. Pero kung titingnan mo ngayon, kahit bisitahin natin kasamang Sandy yung mga awarded ng gobyerno noon ng mga lote na para doon sa mga informal settlers, di ba? Tingnan mo ngayon, ang lalaki ng mga bahay, sino ang mga nagmamay-ari ngayon? Yun yung yun yung mga project ng gobyerno natin na hindi natin nakikitaan na talagang naging successful yan. Dahil pagdating ng, may mga pagkakataon kasi pagdating ng araw, ay naibibenta eh. Kasi dapat, meron dapat kasunduan yan na bawal ibenta yan. Di ba? Dahil bigay ng gobyerno yan, magpasalamat ka, binigyan ka na ng gobyerno, tapos ngayon, pagkatapos mo pakinabangan, ibebenta mo pa siya. Di ba? Useless, di ba? Nawala na ngayon yung essence ng project na dapat ay para doon sa mga kapuspalad. Ngayon, ang nakatayo dyan, yung may mga mayayaman na nagmamay-ari. Kung sino-sino na yung mga malalakas na siyang nakakakuha ng mga ilang lote doon. Di ba? Actually, maganda yung programa eh. Maganda yung programa na mabigyan ng bahay yung ating mga kababayang mahihirap. Siguro, kailangan lang talaga magkaroon ng malinaw na guidelines para hindi nga yung sinasabi mong problema, hindi na naibebenta. Kasi nagiging trabaho na nga ng iba yan eh. Yung pag nakakuha sila ng tulong sa gobyerno, yung pabahay, malalaman mo na lamang na ibenta na nila yung marami akong alam diyan sa parte ng sa iba't iba, talagang may binebenta at naibebenta naman yung yung mga binigay sa kanila ng gobyerno. Doon na lang kasamang Sandy dito sa mga projects ng DA, ng Department of Agriculture. Kasi tingnan mo, meron diyang mga dapat may yearly, meron silang panibagong pagbe-verify doon sa mga farmers. Kung itong farmer ba na ito ay active pa na may sinasaka na ganitong hektarya ng lupa. Kasi minsan meron diyan, di ba, may mga binibigay kasi ang DA natin ngayon, yung libreng binhi eh. Kasama sa programa. Meron diyan nabibigyan ng binhi pero wala na siyang lupain. Ibig sabihin, hindi updated yung kanilang manifesto doon sa mga farmers. Kung sino-sino ngayon yung mga active pa na mga farmers. Kasi mayroong mga lupa dyan na naibenta na, convert na into commercial. Pero nasa manifesto pa ng DA na may lupa sila. So tatanggap pa rin sila ng mga binhi na dapat nawala na yun sa listahan. Ang kulang siguro partner, ang kulang nga di yung partner kasi nga nasanay na yung ating gobyerno na basta na lang nilang ibinibigay yung mga tulong na para sa kanila, hindi na na-check kung yung bagay magiging matagumpay bagay ang programa na yan, basta binigyan ko kayo, bahala na kayo. At hindi na rin na-check partner yung mga nakakatanggap. Basta ang mahalaga sa kanila na ibigay. Pero dapat yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan do sa amyendang bago do sa Rice Tarification Law, dapat tuloy-tuloy yung pagtulong natin diyan. Kung ang pinag-uusapan sa magsasaka dapat pagka hindi lang yung basta bibigay mo, yung pangangailangan niya kundi
susubaybayan mo. May mga technician diyan tutulong para pag-aralan o kaya turuan yung ating mga magsasaka. Yun, sinasabi niya na yung hindi lang basta mga traktura ibibigay mo diyan, kundi yung mga bodega na mayroong mga makinaryang na kailangan nila para tuloy-tuloy ba kailangan makita yung resulta yung resulta nung naging proyekto, hindi yung basta binigay mo lamang. Anong naging tama resulta ka dyan. pagkatapos ng isang tag-ani? Tama ka dyan, partner, dahil alam mo, sa totoo lang, hindi naman 100% ng mga sakahan ng ating mga farmers ay irrigated. Madami pa po dyan yung hindi irrigated na mga areas na uasa lang sa tubig ulan. At sa mga water pump nila, pag wala silang pera para mag-function ng kanilang water pump, hindi sila makapagtanim. Yun dapat yung mga tinitingnan ng ating mga kawani ng ating Department of Agriculture. Kung paano ba turuan sila, halimbawa ay ito once a year lang sila magtatanim ng palay, the next generation nila sa next month, ano bang pwede nilang itanim? Alternative doon sa kanilang pagtatanim ng palay na akma, na kahit mainit, di ba? Pwede mapakinabangan yung lupain. Kasi yan ang ginagawa kasamang sa Occidental isang harvest lang sila sa palayan, particular dito sa may Magsaysay area. Isang beses sila nagtatanim ng palay. Ang kasunod niyan, magtatanim na sila ng sibuyas, na yun naman talaga ang akma doon sa panahon. Sa panahon. Mainit mainit sa Occidental Dito sa atin, sana makita natin yan, yung mga ganong sistema na ginagawa ng ating Department of Agriculture. Particularly, kahit sa LGU natin, kasi may mga municipal agriculture naman tayo Yun, ang kailangan. Kaya lang, hindi naman pumupunta Parang nasa opisina lang. Tumututok sa mga ganon tapos, di ba, ibababa natin sa barangay yan. Kasi ang barangay ang unang nakaka-identify ng mga areas na yan, di ba? So, nasa kanila manggagaling ngayon, yung mga proposal, kung paano ngayon, matulungan itong mga kababayan natin, mabigyan ng alternatibong hanap buhay. Pag wala na silang tanim na palay. Ayan. Kung meron silang pwedeng itanim pagdating sa ganung panahon. Di ba? Katulad sinasabi sa Occidental, isang beses lang silang magtanim ng palay, pero pagkatapos noon, sibuyas naman. Kasi yun yung naakma sa panahon Yun dapat talagang kumbaga dapat kailangan talaga dapat diyan ng mga technician ng ating gobyerno, pinapadala niya mga para natuturuan talaga sila ng mga tamang pagtatanim. At siyempre yung sinasabi ni Congressman Arnold Panaligan, dapat tingnan din yung lupa, tinecheck din yan, tinetest din yan. Kung ano yung mga applicable na pwedeng itanim talaga diyan sa mga lupaing ganyang na tutubo na maganda. Di ba? Libre naman ang pagtetest ng lupa. Meron tayo yata dito available na soil testing facilities Oo. Di ba? Kung ang lupa ba yung ma-acid na o ano ba ang dapat i-apply pag ma-acid na yung lupa. Isa yan sa mga dapat tutukan ng ating gobyerno, particular sa Department of Agriculture. Kung titingnan mo po kasama sa niya, napakalaki ng pondo ngayon, bilyon-bilyon ang pondo po ng Department of Agriculture para tulungan ngayon yung mga magsasaka natin sa buong Pilipinas, hindi lamang po sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Priority ninyo dapat yung kabuhayan ng ating mga farmers. Nakakapagtaka nga, partner yung nabanggit mo, bilyon-bilyon na. At isa nga dyan sa nag-propose siya si Congressman Arnold Panaligan dahil nga doon sa lagi nating nararanasan yung pag-import ng bigas. Hanggang ngayon di nagbabago, partner. Tayo pa rin yung pinakamalaking mag-import ng bigas. Nasaan yung pondo na nakalagay ngayon diyan sa Department of Agriculture? Bakit sabihin man natin di mabilis yung implementation, pero bakit parang hindi nagbabago? Bakit parang mas palaki pa yung ini-import natin sa ngayon? Kaya nga although sabihin natin na mas taon-taon lumalaki ang population ng bansa natin, pero dapat hindi naman ganun din taas yung porsyento ng mga importation ng mga goods na mula sa ibang bansa. Kasi kung dapat na dapat yung napapag-aralan na di ba marami naman tayong statistician kasamang sandi na dapat napoproject na nila na pagdating ng 2026, 2027, ganito na yung population ng Pilipinas. Paano ngayon ang intervention ng gobyerno para mapagandaan yung paglobo ng population? Ano ang gagawin nila ngayon? Para maiwasan yung mga importation, palakasin yung local production para hindi mamahal ang presyo ng mga bilihin, lahat.
Di ba? Although may mga kalamidad na nangyayari, kasama kasi yan Kung merong mga kalamidad na nangyayari, magkaroon ng failure yung pamamalakad dahil nagkaroon ng kalamidad so ano ngayon? Kasi dapat bago nila bago nila ipatupad yung isang programa kasamang sali, nandun yung mga maaring mangyari. Halimbawa, nagkaganito, nagkaroon ng kalamidad. Ano ngayon yung alternatibong gagawin para ma-recover agad yung ating mga farmers? Di ba? Oo. Okay, Alam ko maraming nag-aaral yan. Pero paano ngayon nila ini-implement sa baba? Tama. Doon sa ating mga farmers. Okay, partner, batiin muna natin yung ating mga kaibigan si dating Congressman Doyle Liachon na ngayon tumatakbong mayor ng Calapan City. Ito alam mo si Congressman Doyle na tumatakbo ngayon. Tingnan mo yung track record niya, talagang makikita mo yung mga naging programa niya nung siya nanunungkulan pa bilang mayor. Halos lahat lang naging programa niya ay napapakinabangan pa hanggang ngayon. Pamula do sa orange card na naging blue card, At itong ating City College, madaming talagang contract record din lang ang pag-uusapan. Talagang madami itong nagawa ni Mayor Doyle Leachon nung siya nanunungkulan pa. At syempre binabati natin yung mga konsel niya lahat. Yung nga pala yung kanyang butihing may bahay, si Konsehala R.L. Leachon ay isa rin ito. Ngayon konsel siya ng Calapan City at malaki na rin ang naiambag niya doon sa mga batas na pinapatupad ngayon dito sa atin sa Calapan City. Napakasipag din yan. Ngayon tumatakbong bukal ng ating unang distrito. Si kasamang Bong Brocal na talaga namang ito ikwan. Sa simula pa makikita mo yung trabaho nito, yung performance nito, yung track record nito ay puro talagang para sa mga kababayan lang natin yung mga ginawa niya. Madami ito sa Victoria, babatiin ko rin si Kuya Popong Ortega. Ito, basahin ko lang uli ng kaunti itong yung kay Kuya Popong. Si Kuya Popong Ortega ay isang dedikadong lingkod bayan na ang puso ay laging para sa kanyang mga kababayan sa Victoria. Sa kanyang panunungkulan bilang konsehal, inilunsad niya ang mga proyektong nagbibigay suporta, nagtataguyod ng kaunlaran para sa bawat Victoriano. Kabilang sa kanyang mga proyekto ang Doli Tupad program na nagbigay ng pansamantalang hanap buhay sa lamendaang benepisyaryo, educational assistance na tumulong sa mahigit 3,000 estudyante at water supply sa Tadyawan, sentro na nagbigay ng malinis na tubig sa komunidad. Bukod pa rito, naglagay siya ng solar lighting sa mga komunidad ng Mangyan para sa kaligtasan ng kaunlaran. At bilang dating pinakabatang presidente ng Victoria Palay Trader Association, ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa leadership at sinusuportahan ang infrastructure development sa iba't ibang barangay. Si Kuya Popong ay tunay na ang kuya ng bayan na nagtataguyod ng gobyernong lapat sa tao para sa ikabubuti ng kanyang minamahal na bayan. Para mas makilala niyo po si Kuya Popong, follow and like ang kanyang Facebook page. Ito po ito po naging kaibigan natin dahil na nakita natin yung kanyang dedikasyon yung kanyang mga ginawa diyan sa Victoria na siya ay konsel pa. Bukod doon nakita niyo naman yung track record niya, napakaganda po ng track record ni Konsel Popong na siya nanunungkulan pa. Talagang makikita nyo yung kanyang trabaho na talagang para lang sa mga kababayan natin diyan sa Victoria. At saka tingnan mo kasama sa iyo, track records ng pamilya niya na nagsilbi. Bilang mayor din tayo ng Victoria, hindi mo matatawaran. At ika nga, yung legacy na iniwan ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ama dyan sa Victoria, ay talaga namang nakatanim yan sa utak ng mga kababayan natin sa Victoria na kung gaano sila kaayos magsilbi sa kanyang mga kababayan. Ang sabi nga, tayo na po sa bagong Victoria at makakaasa po kayo ng magandang serbisyo diyan kay Kuya Popong at kagandahan nito partner yung kanyang mga konsel hindi ko makilala pero nakita ko yung mga kakayahan nila, merong mga magsasaka, merong abogado, merong talagang tingin ko partner talaga magkakatulong-tulong ito para sa tunay na pagbabago diyan sa bayan ng Victoria, partner. Yan. Wala na tayong oras.
Okay, ha? Oo nga eh. Medyo maganda pa sana talakayin yung yung kung ano nang nangyari doon sa mga nahuling nagnanakaw ng kuryente at kung magkano na ang nakolekta nila. Ha? Yung nabasa ko partner minsan sa isang post mo nahuli na yung mga magnanakaw ng kuryente, bakit yung loss hindi nagbabago? O nakakapagtaka na, 'di ba? Nakakapagtaka dapat nagbago na nagbago na yung kumbaga kahit papaano nabawasan na yung binabayaran ng ating mga kababayan diyan sa Lose. Tsaka sa tingin ko partner, madami pang hindi nahuhuli. Saka mas parang tumaas ulit ang mga bill ng ating mga kababayan. Ay totoo partner sa akin tumaas At hindi nila ako kasi hindi mo naman masigurado kung bakit tumaas. Pero yung sinasabi mo na bakit parang hindi nagbabago yung yung binabayaran sa loss. Balita ko nasa 56 million daw yung 56 million na yung nakokolekta. Ang tanong saan gagamitin 'yun? Sana. Nasaan na yung 56 million? Dapat maging malinaw kung paano 'yan. Meron daw mababalik do sa subsidy ng kuryente para do sa ating mga consumer. Saka dapat kasamang Sandy kung yan ay nakolekta na yung mga ganong halaga. Dapat magkakaroon yan ng rollback doon sa mga kababayan natin. Hindi naman nagnanakaw. Yun ang isang parang nabasa ko na kumbaga doon babawasin utay-utay na. Ang tanong doon, paano sistema nila babawasin yun? Hindi nga nagbabago yung system loss di ba? At saka tagal na nating di ba? Yung system loss na binabayaran natin, napupunta yun sa Ormeco. At yun ang ginagamit nila sa kung ano pang mga proyektong dapat ibigay kung sa mga maintenance. Sa tagal na natin partner nagbabayad ng loss para wala ka namang nakitang pagbabago diya sa sa Ormeco, kundi talagang puro brand out. Di ba? Ang tagal na tayo nagbabayad ng loss. Sabi nga nung isang kakilala ko, kaya siguro tumaas na naman ang bill ko. Baka marami na naman magre-retire sa Ormeco. O kaya magpapasko. Kailangan ng Di ba, nabalitaan na natin minsan, ang bonus doon, lalaki. Nung, kailan ba? Minsan, diniscuss na namin yan tumaas daw yung mga bonus ng mga, pag malalaki yung bonus. Di ba? So, yun nga, nakakapagtaka partner na, ngayon ko din lang naisip na tayo nagbabayad pamula pa noon ng loss system binabayaran natin yan, ang laki ng siguro nakolekta diyan, pero kasi yan nakalagay sa kung yung mga binabayad diyan, yan yung ginagamit din sa sa mga pag-maintenance. Bakit wala nangyayari? Talakayin natin yan sa susunod na programa natin kasama Sandy. Okay partner at muli siguro paalam na tayo at wala na rin man tayong oras. Medyo napasarap yung kwentuhan. Okay, sige. Maraming salamat, partner. At sa sunod na programa ho natin, sa lahat ng mga kababayan ho natin, Tumlago po. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. At syempre, abangan niyo po ulit yung programa namin sa susunod na Friday. At mukhang busy po si Congressman Arnan Panaligan. Makapanayin po sana natin tungkol doon sa nangyayaring bangayan diyan sa national. Kung mayroon bang epekto ito doon sa Kongreso, meron bang epekto kasi diyan siyempre may mga kanya-kanyang partido yan. Muli po at Sandy Soriano ay inyong nakasama.